Pero parang hindi ma-appreciate. Baka may kulang sa pamilya. Maaaring kulang sa pagmamahal sa'yo. You cannot please everybody. Kasi dalawa po ang klase ng tao. Merong mga tao grateful, mapagpasalamat. Merong mga tao, ang tawag sa Kastila, ingrato. Ang katawagan sa Bulacan, merong ganitong salita ron. Alam, si Tibo, sabi. Wala yan, sabi ng mga taga-Bulacan. Pakainin mo nga lang isang kalabaw yan, di malasahan eh. Ibig sabihin, walang contentment. Meron taong hindi mapagpasalamat. Basahin natin sa Lucas 6:35. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Merong katutubong mga tao, hindi mapagpasalamat, hindi grateful. Ano man ang gawin mo sa mga ingrato, hindi ma-appreciate. Hindi ko ibig sabihin na yung pamilya mo ingrato. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pinapakita ko lang, you cannot please everybody dahil nga may mga ingrato. Merong hindi mapagpasalamat, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya lang, ang Diyos naman, mabait din siya dun sa mga hindi mapagpasalamat. Kaya ang utos niya sa mga tao na susunod sa Kanya, pakinggan mo sa Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Sabi ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Meron kasi mga tao walang utang na loob. Kung may utang na loob ka, may pag-ibig ka sa kapwa, maliit na mabuti, minamalaki mo yun eh. Pero you are doing everything, you are doing your best, pero parang hindi ma-appreciate. Baka may kulang sa pamilya, maaaring kulang sa pagmamahal sa'yo. Alam mo, naawa ako sa mga ina, ama na kagaya nating matatanda na. Kung minsan, yung ating mga anak, hindi nare-realize yung ating pagsasakripisyo, na minsan kakainin mo na, hindi mo makain. Gusto mong bumili para sa'yo, hindi mo binibili. Parang ganun ako. Ako, meron akong gusto sa sarili ko no? Lalo na pag matanda ka na, gusto mo na parang makaginhawa ka ng kaunti. Meron akong gustong bilhin, hindi ko binibili, pagpaparaya ko na doon sa aking mga anak, sa aking mga apo. Pero para kung minsan, hindi appreciated. Kung ano yung sakripisyong gagawin mo sa sarili, para lang mapagbigyan mo yung mga mahal sa buhay. Talagang hindi na-appreciate ng iba. Alam mo, merong ganung tao talaga. Pero tuloy ka pa rin, kapatid. At siguro para ma-appreciate ng mga tao yung kabutihan, dapat makapakinig ng salita ng Diyos. Siguro ang kulang sa inyo, sa pamilya, yung makapakinig ng aral ng Diyos, matutunan yung aral ni Kristo. Kasi pag natutunan mo yung aral ni Kristo, magiging mapagpasalamat ka. Magiging grateful ka. Naalala ko yung tula para sa isang ina. Nanunuot hanggang buto ang daing na naririnig ng babaeng nagdaramdam sa loob ng isang silid. Pagmasdan mo't nakaratay sa hihigan niyang banig. Himas-himas ang balakang na masakit. Sinasarili ang hirap, kinakaya ang hinagpis. At talagang nakahandang ang buhay man ay mapatid. Paano'y isang inang buong pusong nagtitiis dahilan sa kanyang anak na isisilang sa daigdig. Nasa bingit ng kamatayan ng ina pagka ikaw ay nanganganak Bandang huli, sabi doon, nariyan ang ina natin, isang inang walang humpay sa pagtingit, pag-aruga sa anak na minamahal. Naghirap sa panganganak noong tayo ay iluwal. Nagtiis ng pagpupuyat upang tayo'y mabuhay lang. Ngunit tayo nang lumaki, magkaisip at dumangal. Pighati pa ang sa ati, lagi niyang nakakamutan. O ang ina sa daigdig ay walang makakatimbang, palibhas ay siya na rin itong buong santinakpan. Lalo nang napakahirap sa isang ina
na pagkatapos kang palakihin, hindi mo na-appreciate yung pagpupuyat niya. Nung bata ka pa, pinapadedik ka, tinuturuan ka lumakad, tinuturuan ka ng lahat ng bagay, nagpupuyat pag may sakit ka, di natutulog, binabantayan ka, etc. etc. Pagkatapos nun, dinadabugan pa ng anak. Hindi appreciated ng anak ang nagagawa ng ina. Hanggang may nanay kayo, mahalin nyo. Kasi pag wala na, maalala nyo rin. Kaya, huwag ka nang maghinagpis. Bahala na ang Diyos sa'yo. Kasi, ginagawa mo yung tungkulin mo sa pamilya to the best of your ability. Lahat ng magagawa mo, ginawa mo. Na-appreciate nila, hindi nila na-appreciate. Salamat sa Diyos. Nagawa mo ang tungkulin bilang ina. At pagharap mo sa Diyos, masasabi mo, I have done my share. Na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? Pagka nananakit ang isang asawa, ibig sabihin hindi kay Kristo yon, walang Diyos sa buhay yon. Kasi yung may Diyos sa buhay, yung may Kristo, hindi yun mananakit ng asawa. Doon sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. 8. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang pag-ibig na dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa ay iibigin niya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan. Walang sino man na napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili niya ang kanyang katawan, minamahal, di ba? Yung katawan mo, pinapaliguan mo, pinagpapahinga mo, yung katawan mo, pinapakain mo, pagka inaantok, pinatutulog mo yung katawan mo. Ganon dapat tratuhin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa. At bukod doon, dapat bigyan niya siya ng pataan. Ang kahulugan sa Tagalog ng pataan, kumbaga bigyan mo ng partida ang asawa mo. Sa unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Ang pakundanganan mo ang babae, gaya ng marupok na sisidlan. Parang yung mga kasangkapang babasagin, mga fragile ang tawag nila ro. Pag nagbibiyahe ka sa eroplano, kung may babasagin sa maleta, lalagyan fragile. Hindi pwedeng basta ihagis-hagis lang yun. Kasi fragile. Ibig sabihin, ang mga babae, parang marupok na sisidlan. Hindi pwedeng kagaya ng plastic na baso, bato mo, okay lang. O yung plastic na pinggan, bato mo, okay lang. Pagka ang pinggan babasagin, fragile, mababasag yan, mapipirwisyo yan. Ganun ang babae, mas marupok siya kaysa sa lalaki. Kaya ang lalaki, ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? 5 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung taong hindi kumakandili ng sarili niya sambahayan, mas masama pa yun sa hindi sumasampalataya.
Napakasamang tao nun. Walang Diyos yun, walang Kristo yun. Ang sabi ng Biblia, mas masama pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya merong mga asawa na nambubugbog ng asawa, nananakit, dahil walang Diyos yan sa buhay. Pagka may Diyos sa buhay ang isang tao, hindi mo sasaktan ng asawa mo kasi yung asawa mo, inutos ng Diyos, mahalin mo. Ibigin mo gaya ng sarili mong katawan. Pakundanganan mo gaya ng marupok na sisidlan. Kasi pag in-straight mo ng isang suntok yung babae, baksak yan eh. Mahina lang yan eh. Kaya ang Diyos, ang kanyang aral sa mga lalaking talagang Kristiyano, pakundanganan ng kanilang asawa, ibigin gaya ng kanilang sariling katawan. Ikinalulungkot ko kung kanino man nangyayari yung nananakit na lalaki sa kanyang asawa. Ang maliwanag na sagot doon, walang Diyos sa buhay yon. Masamang tao yon.